Hi guys! Welcome back again to my channel. So, for today's video is pag-uusapan natin about sa bagong update ni BIR sa sworn declaration and registrations ng mga sellers and merchants. So, ngayon is meron tayong tax reminder which is lahat ng mga sellers and merchants are required na mag-submit na kanilang business registration sa BIR, which means kailangan nyo kumuha ng COR. So, sa mga bago lang and naguguluhan, paano kumuha ng COR? So, meron akong video dyan. So, step by step na yan. And of course, sa mga baguhan din na walang book of accounts and paano mag-register. So, meron akong playlist dyan, guys. Mag-watch kayo, and of course, you can PM me anytime sa mga social media ko kasi nagre-reply ako. So, go back here. Kailangan na natin mag-submit ng ating registration, and of course, before April 15, which means April 14, okay na. Meron na tayong sworn declaration, nakapag-register na tayo. So, ano nga ba yung purpose ng sworn declaration? So, as I've mentioned sa previous vlog ko, is helpful siya kasi nabawasan yung tax ko. Actually, wala na akong tax. For example, yung sahod ko is 10,000. 10,000 talaga yung makukuha ko. So, dati, binabawasan kami like 10% hanggang 5%. So, napakalaki na din ng tulong ng sworn declaration. So, ngayon, yung mga online sellers sa Lazada, TikTok, and Shopee are required na kumuha ng COR. And of course, yung sworn declaration is yung ipaprint nyo as Annex A. Okay? Kasi, yung Annex B1 is para lang yon sa mga madaming loan payer. Like, for example, madami kang work. Hindi lang iisa yung company mo, kunyari madami. Okay? So, sa Annex B2 naman is kapag iisa lang yung company mo. For example, ESL teacher ka or freelancer ka sa isang company. So, doon ka lang registered and doon ka lang binabayaran and doon lang yung tax mo. So, another example is kapag agent ka sa insurance, like mga financial advisor. So, yung sa kanila is, hindi naman pwede yung license mo gagamitin mo sa ibang company. So, doon lang talaga sa company nyo. So, ibig sabihin, Annex B2 ka. So, sa mga sellers and merchants, Annex A. So, ipapakita ko. Ito yung Annex A. Okay. So, ito yung Annex A. Kita ba? Okay, ito yung Annex A. Parang hindi siya kita. Okay. So, dito sa Annex A is ilalagay mo lang yung information mo, like yung name mo, name ng seller, and of course, saan located yung business mo, and yung PIN mo. So, yun lang. And, i-check mo yung do not exceed 500,000 or exceed 500,000. So, if hindi ka naman nag-exceed ng 500,000, so good thing for you. Helpful tong sworn declaration kasi malalasan yung tax mo. Possible, mag-zero tax ka din. So, ang ganda nito. So, first thing na gagawin natin as I explain sa sworn declaration ko, step by step. So, yung gagawin natin is kung wala pa kayong COR, mag-register na kayo. If meron ka namang COR and yung problema mo na lang is yung sworn declaration, magpa-print ka ng Annex A. And then, pupunta ka lang sa munisipyo. Pwede naman siya sa munisipyo or sa BIR talaga. So, doon sa city. So, sa amin kasi, sa munisipyo kami pumunta. And then, yung gagawin mo is, kukuha ka ng stamp. Like, 30 pesos lang yan siya. After nun, is, punta ka muna sa attorney. So, magpa-perma ka doon. So, yung tanong is, paano kapag walang signature ng payor? Okay na okay lang. Pwede tayo magpa-notarize sa abogado kahit wala pa yung signature dito, oh. Nakikita nyo. So, ipapasa din natin tong Annex A sa
Shopee, for example, ipapascan natin to siya. Okay? And then ipapasa. So, ang ganda lang ng sworn declaration kasi binibigyan kayo ng chance na malasan yung tax nyo. Lalo na sa mga online seller na below 500,000 yung income. Hindi siya nag-exceed ng 500,000. So, simple lang naman yung step by step. So, nakikita nyo, fill up lang kayo dito sa itaas ng information nyo. And then, the rest is i-check nyo yung exceed or not exceed. And dito is, huwag nyo na gagalawin yung sa pinaka-bottom kasi yung attorney na dito yung gagalaw. And dito sa signature ng payer nyo or like TikTok, Shopee, huwag nyo nang gagalawin kasi ipapasa nyo din to kasi ipapascan nyo. Okay, so, ang daming update ngayon ng BIR. Kung ako sa inyo, pag wala pa kayong COR, kumuha na kayo and kumuha na kayo ng sworn deck para mabawasan yung tax natin. So, simple lang naman yung Annex A compare sa Annex B1 and B2. So, ang dali niya lang fill upan. So, ito lang talaga yung form niya, guys. So, yung sa stamp naman sa akin kasi 6 na stamp yun. 30 pesos, 30 pesos. So, pwede naman na kahit ilang stamp. Sa Annex ko is 3 copies yun and pinaprint ko siya and pinascan. So, pinasa ko siya. So, yun lang guys for today's update. So, ngayon is sa atin mga seller sa TikTok, Lazada, kahit saan na platform sa online, kailangan natin magpa-register. And good thing about sworn, mababawasan yung tax natin. So, magkaiba po yung Annex A, Annex B1, and Annex B2. Okay, so sa mga sellers natin dyan, Annex A po. Okay, so yun lang guys for today's video. Kung meron kayong mga tanong and gusto ipa-tutorial or vlog, just comment down below and gagawan ko siya ng video. Thank you so much and don't forget to subscribe. Bye!